Happy blessed day po to everyone. Pagbasa mula sa Aklat ng Mga Gawa, ika-15 kabanata. May dumating doon na ilang taong mula sa Judea at nagturo sa mga kapatid. Kapag hindi kayo nagpatuloy ayon sa kaugaliang itinuturo ni Moses, hindi kayo maliligtas. Maigpit itong tinutulan ni na Pablo at Bernabe at naging mainitan ang kanilang pagtatalo. Kaya napagpasyahang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ilan pang kapatid na taga Antioquia upang ang suliranin ito ay sangguni sa mga apostol at sa pinuno ng iglesia. Isinugo nga sila ng iglesia at pagdaan nila sa Phoenicia at Samaria ay pinalita nila roon na marami ng mga hentil ang nahikayat sa pananampalataya. Ito na may labis na ginagalak ng mga kapatid. Pagdating nila sa Jerusalem, nalugod silang tinanggap ng mga apostol, ng mga pinuno at ng buong iglesia. Isinalaysay nila ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Ngunit tumayo naman ang ilang mananampalatayang kabilang sa pangkat ng mga Pariseo at kanilang sinabi, kailangang tuliin at utusang tumupad sa kautusan ni Moses ang mga hentil na sumasampalataya. Nagpulong ang mga apostol at matatanda na namumuno sa iglesia upang pag-aralan ang suliraning ito. Pagkatapos ng mahabang pagtatalo, tumayo si Pedro at nagsalita. Mga kapatid, nalalaman ninyo na noong mga nakaraang araw, hinirang ako ng Diyos upang mangaral ng magandang balita sa mga hentil at sila naman ay sumampalataya. Ang Diyos na nakakasaliksik ng puso ang nagpapatotoo na sila'y tinanggap din niyang tulad natin nang ipagkalob niya sa kanila ang Espiritu Santo. Iisa ang pagtingin ng Diyos sa kanila at sa atin. Nilinis din niya ang kanilang puso sapagkat sila'y nanalig kay Hesukristo. Bakit ba marunong pa kayo sa Diyos? Bakit ninyo inaatang sa mga mananampalataya ang isang pasaning hindi na kayang dalhin ng ating mga ninuno at hindi rin natin kayang pasanin? Sumasampalataya tayo at naligtas sa pamamagitan ng kagandaang loob ng Panginoong Hesus, gayon din naman sila. Tumahimik ang buong kapulungan at nakinig sila habang sinasalaysay ina Bernabe at Pablo ang mga himalang ginawa ng Diyos sa mga hentil sa pamamagitan nila. Pagkatapos, si Santiago naman ang nagsalita, mga kapatid, makinig kayo sa akin. Katatapos malamang isalaysay ni Simon ang unang pagkatawag ng Diyos sa mga hentil upang sila rin ay maging bayan niya. Ito ay sumasang-ayon sa ipinahayag ng mga propeta tulad ng nasusulat. Pagkatapos nito ay babalik ako at muli kong itatayo ang bumagsak na kaharian ni David. Muli ko itong ibabangon mula sa kanyang pagkaguho upang hanapin at sambahin ng lahat ng tao ang Panginoon, ng lahat ng bansang tinawag ko upang maging akin. Ganon ang sinasabi ng Panginoon. Nagpahayag ng mga bagay na ito mula pa noong una. Kaya't ang pasya ko'y huwag nating gawing mahirap para sa mga hentil ang paglapit sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila at sabihang huwag kumain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan, huwag makikiapid, huwag kakain ng hayop na binigti, at huwag kakain ng dugo. Sapagkat mula pa noong unang panahon ang kautusan ni Moises ay binabasa na sa mga sinagoga tuwing araw ng pamamahinga, at ang aral niya ay tinuturo sa bawat bayan. Kaya't minabuti ng mga apostol ng mga pinuno ng iglesia at ng buong iglesia na pumili ng ilan sa kanila upang suguin sa Antioquia kasama ni na Pablo at Bernabe. Ang napili nila ay si Judas na tinatawag na Barsabas at si Silas na mga lalaking ginagalang ng mga kapatid. Ipinadala nila sa kanila ang sulat na ganito ang nilalaman. Kaming mga apostol at pinuno ng iglesia ay bumabati sa mga mananampalatayang hentil sa Antioquia, sa Syria at sa Cilicia. Nabalitaan namin ginugulo kayo ng ilang kasamahang naming galing dito, kahit na hindi namin sila inuutusan. At binabagabag nila kayo sa pamamagitan ng kanilang itinuturo. Kaya't napagpasyahang naming
magpadala sa inyo ng mga sugo, kasama sila ng ating minamahal na sina Bernabe at Pablo. Mga taong hindi atubiling itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Isinugo namin sa inyo sina Judas at Silas upang ipaliwanag ang sinasabi sa sulat na ito, sapagkat pinabuti namin at ng Espiritu Santo na huwag na kayong atangan ng iba pang pasanin maliban sa mga bagay na talagang kailangan. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyosan, ng dugo at ng hayop na binigti. Huwag kayong makikiapid. Layuan ninyo ang mga iyan at mapapabuti kayo. Paalam. At pinalakad nila ang mga sugo. Pagdating sa Antioquia, tinipon ng mga ito ang mga kapatid at ibinigay ang sulat. Pagkabasa sa sulat, nagalak ang lahat dahil sa kanilang narinig. Sina Judas at Silas na mga propeta rin ay maraming itinuro sa mga kapatid na nakapagpalakas ng kanilang loob at nakapagpatibay ng kanilang pananampalataya. Ang dalawa ay tumigil doon ng kaunting panahon. Pagkatapos sila'y pinabalik na taglay ang pagbati ng mga kapatid para sa mga nagsugo sa kanila. Nanatili naman sina Pablo at Bernabe sa Antioquia at kasama ng marami pang iba. Sila'y nagturo at nangaral ng salita ng Panginoon. Makalipas ang ilang araw, sinabi ni Pablo kay Bernabe, "Balikan natin at dalawin ang mga kapatid sa bayan kung saan tayo nangaral ng salita ng Panginoon at tingnan natin kung ano ang kalagayan nila." Nais ni Bernabe na isama si Juan na tinatawag ding Marcos, ngunit ayaw ni Pablo sapagkat hindi ito nagpatuloy na sumama sa kanilang gawain. Sa halip ito'y humiwalay sa kanila sa Pampilya. Nagkaroon sila ng mainitang pagtatalo kaya't naghiwalay sila. Isinama ni Bernabe si Marcos at naglagayag sila papuntang Cyprus. Isinama naman ni Pablo si Silas at sila'y umalis. Matapos ipanalangin ng mga kapatid na ingatan sila ng Panginoon, naglakbay sila sa Syria at Cilicia at pinatatag ang mga iglesia